Wala. Kaya pala ko tumutok ang mata. So yun no, mapagpalang umaga sa ating lahat. Kanina pala 6:20 ng umaga is na habang nagkakape ako, lumabas muna kasi tahol ng tahol yung aso namin. Yung pala is may nakuryente ng ibon. Ito yung ibon na pula yung mata at itim yung gitna. Kasi medyo siya nakakatakot, pero isa itong Aphlonis bird at masakit din siyang manuka. Ayun. Kasi itong Aphlonis bird na tatagpuan talaga ito sa Pilipinas. Hindi siya rare kasi sa buong Asia is marami naman ito. Ang tawag naman nito sa is Asia Glusi sterling. Asia Glusi sterling ang tawag dito. Mas kilala siya. Kasi nga nasa Asia, buong Asia siya. Sa taas naman is may nakasabit pang isang Aphlonis na bird. Yun no. Hindi siya nalaglag, siguro nung nakurente siya, napiga niyo yung wire na hawak niya, kaya hindi siya kabitaw. Dito is mapapansin nyo kung gaano siya kalakas yung kurenteng sinapit niya, nanginginig pa hanggang siya ngayon. At yung yan palang aso namin na si COVID is siya yung nakadampot o nakakagat niyan sa ibon na yan kasi mahina, hindi na siya napalipad. Yun, medyo naku-cool down naman siya ngayon, maya-maya is bibitawan natin siya. So itong ibon na ito is nalaglag din, hindi na sinapit na buhay. Yan. Marami siya, every morning is maraming ibon dyan sa posting iyan. Ayun o, kung napapansin nyo is may nakita na naman yung aso namin. Yun, buhay yung Aphlonis na ibon. So itong dalawa is hindi na sinapitan, hindi na pinalad kumbaga. Dalawa ang kulay niya, kung napapansin nyo is yung puti, medyo may pagkaputi is siya yung bata pa. At yung itim, purong itim na pasinyalis yun na yun ang matanda. Yun. So yan, yung bahay nila is nandyan sa loob ng pusi. Kaya kung lumalabas sila, kaya posible dyan sila nakukuryente. Yan, yung itim is hindi na pinala. Kaya ito si Taabi nanghihinayang kung bakit daw ibon yung nalaglag. Imbis daw na manok na lang sana yung nalaglag dito para may ulam daw mamayang gabi. So dito nag-aabang pa ako kung may nalalaglag pang manok ay ibon. So ito kasing posting ito, yan, galing dun sa loob yung pugad nila. Tumatawid-tawid lang siya, kaya posible dyan din siya nakakuryente. At posible rin na itong posting ito is may kuryente din, kaya delikado rin ito sa mga bata, sa mga tao na nasa paligid nito. Kaya sabi ko dun sa kapitbahay namin, kasi medyo na didikit na yung bubong nila sa posting, huwag silang hawak, o kung may aabuti na nakadikit sa yero, huwag sila munang hawak, lalo na kung maulan, kasi delikado rin itong makakitil ng tao. Pinagpaalam naman namin ito sa aming malapit na kasureko, kaya inaantay na lang namin yung serbisyo nila. And then ito kasi is pwede rin itong simulan ng sunog, kaya masasabi natin na magiging perwisyo din ito sa mga malapit na nakatira dito, kasi madadamay sila kapag magka-problema itong posting ito. Doon nga sa ibon is nalalaglag na, ibig sabihin is nakakadikit sila sa ground. Yun na yung example na delikado talaga yung posting ito. Yun. Kasi yung ibon, hindi naman talaga sila mamamatay o hindi naman talaga sila makukuryente pag isang linya lang yung hawak nila. Ibig sabihin may nagsasalubong na kuryente, kaya sila na lalaglag o natutuluyan na makuryente. Yan. So dito sa dalawang ibon na ito, ang gagawin na lang natin dito is ililibing na lang natin sila. Kasi nga hindi naman pwede ito itapon kung saan, kasi babaho rin ito, kasi medyo malaki naman sila. Kaya gagawin natin is ililibing na lang natin sila para hindi rin makapirwisyo at hindi rin mangamoy sa kapitbahay natin.
Buti kung ano siya, yung ibon na kalapati, pwede siyang ilagay sa ibabaw ng kanin at pwedeng iulamin. Ito kasi hindi pwede itong kainin. So ito is mabibitawan na natin yung isa kasi nga ibon rin may layang lumipad. Kulungin mo siya at umiiyak, kaya bibitawan na lang natin ito para maging mabait tayo sa nature. Yon. So yun, yung dalawa na buhay is bitawan na natin. So yun lang, kung ano pa ang pangalan ng ibon na iyon is pa-comment na lang sa ating comment section.